Mayamang babae, pumalag na ang napili niyang makadate ay ang mahirap na lalaki na si Anton Ledesma. Nabunot niya ang pangalan nito sa pakulo ng kanilang opisina para sa mga empleyadong single na pinamagatang choose a random person's name as your date. Pero ang hindi niya alam, nagpanggap lang pala ang lalaki na mahirap para makahanap ng babaeng magmamahal rito ng totoo na hindi yaman ang habol sa kanya. Bilyonaryo pala ito at maraming negosyo. Saka naman umiksena ang simpleng babae na si Micaela nang saluin niya ang pag-iinarte ng kanyang ka-office mate. Nagpalit sila ng partner at siya ang nakikipag-date kay Anton. Si Micaela na nga ba ang babaeng hinihintay ni Anton? Ano kaya ang mangyayari sa pagkikita nilang dalawa? Magkakaproblema ba silang dalawa sa kanyang pagpapanggap? Good morning. Bati ni Micaela sa kanyang kaopisinang si Mary pagdating niya. Akala ko mamaya ka pa papasok. Tanong ni Mary. Wala akong gagawin sa bahay, kaya maaga akong pumasok. Sagot ni Micaela. Napakunot naman ang noo ni Micaela nang mapansin niyang parang nagbubulungan ang ibang kasamahan nila. Nag-uumpukan pa ang iba na parang may pinag-uusapan. Ang busy nila masyado sa ginagawa. Sobrang atat magka-love life. Sabi ni Mary sa mahinang boses. Bakit? Anong meron? Tanong ni Micaela. May pakulo ang opisina natin. Nagbubunutan ang mga single na empleyado ng mga pangalan na random name ng mga taong makakadate nila. Sagot ni Mary. Ganun ba? Sino naman ang nakaisip ng ideyang yon? Nakangibing tanong ni Micaela. Yung chief executive natin. Sino pa nga ba? Natatawang sagot ni Mary. Iba din trip nitong si Ma'am Vienna. Buti naman pumayag ang iba. Ikaw, bumunot ka ba? Tanong ni Micaela. Oo naman, mas exciting ang ganyan. Nakangising sagot ni Mary. Napailing na lang si Micaela nang tignan ang kasama sa trabaho na parang kinikilig. Sigurado ka? Baka mamaya ay pagsisihan mo ang desisyon mo pagkatapos. Paano na lang kung sadista ang lalaking makadate mo? Mas nakakatakot ang ganun. Sabi ni Micaela. Hindi naman siguro. Pipili ng taong may problema sa utak si Ma'am Vienna. Paniguradong mapapahamak tayong lahat ng empleyado niya kung sakali. Sagot ni Mary. Sabagay, pero naisip ko na nakakatuwa naman ang ganun. Parang sasakit ang ulo mo sa kakaisip kung sino ang makakadate mo. Sabi ni Micaela. Kaya sumali ka na para lahat tayong single ang matutuwa. Saka, date lang naman yan at hindi naman sinabi na gawin nating boyfriend agad. Sagot ni Mary. Maya-maya lang ay naglilibot na ang sekretarya ni Ma'am Vienna na si Gracel at isa-isang pinabunot ang kanilang kasamahan hanggang sa napunta ito sa gawin nila. Bumunot ka na din, Micaela, para naman mas exciting ang buhay mo kapag makilala mo na ang kadate mo. Sabi ni Gracel habang nakangisi at iniikot-ikot ang boteng may lamang papel para makapili silang dalawa ni Mary. Nagdadalawang isip si Micaela kung sasali ba siya sa ganitong pakulo, pero baka alisin siya sa trabaho kung hindi siya makasali. Bumunot na agad si Micaela para matapos na siya. Napangisi na lang sa isip si Micaela dahil pati kasama nilang lalaki na walang love life ay nakikisali na rin. Sabay pa silang lahat na nagbukas ng nakatuping papel nang umalingaw-ngaw ang matinis na boses ni Marga. I hate this! Ayokong makadate ang lalaking to. Hindi kami bagay. Pasigaw na sabi ni Marga. Napaikot na lang ang mga mata ni Micaela sa narinig.
kahit sino ay masasabing maarte talaga itong si Marga. Namimili ng kaibigan dahil mayaman at may kaya ang pamilya. Kaya naman ito nandito sa kumpanya nagtatrabaho dahil sister-in-law ito ng kanilang chief executive na si Ma'am Biena. Kitang-kita talaga ni Micaela kung paano nag-ikutan ang mga mata ng lahat ng kasamahan nila dahil sa outburst ng babae. Nang tignan niya ang nakasulat sa papel ay napanguwi siya sa nakita. Kumpleto ang information na nakalagay. May pangalan, occupation, edad at saka contact number. At alam ni Micaela na hindi siya komportableng makikipag-date sa hindi niya kauri. Baka maliitin pa siya at hindi naman talaga siya magpapatalo kung nasa katuwiran siya. Palit na lang tayo, Marga. Ayaw ko din naman ito sa nabunot ko. Sabi ni Micaela sa malakas na boses para kunin ang atensyon ng babae. Nagmamaktol kasi ito na parang bata. Nakakawalang gana kapag ganitong ugali ang nakakasama araw-araw. Parang walang pinagkatandaan. Mabuti pa nga, haven't heard his name somewhere, kaya alam kong hindi siya sikat at hindi mayaman. Nakanguwing sagot ni Marga at hinablot ang hawak niyang papel. Alam mo, kung wala kang magandang sasabihin sa isang tao, huwag ka nalang magsalita. Napaghahalataan tuloy na masama ang ugali mo. Ipagpalagay nating mayaman ka nga, pero hindi ka naman sikat. Umiikot ang matang sabi ni Mary. Anong sabi mo? Pasinghal na tanong ni Marga. Guys, enough. Magtrabaho na tayong lahat. Sabi ni Biena. Natigil ang dalawa nang magsalita ang kanilang boss. Napailing na lang si Micaela nang tinignan niya si Marga habang papaalis. Ikaw talaga, ang hilig mong pumatol. Sita ni Micaela. Nakakainis kasi ang babaeng yun. Walang habas kung makapanglait sa kapwa. Akala niya sa sarili niya ay gold. Nakangusong sagot ni Mary. Gold naman talaga siya dahil mayaman siya. Sabi ni Micaela. Oo nga, pero kung ako ang mga lalaki ay hindi talaga ako papatol sa ganong klaseng babae. Hindi pa nagsisimula ang relasyon, magtatapos na agad dahil sobrang pangit ng ugali. Sagot ni Mary. Hayaan mo na, hindi natin siya mapipilit na magbago dahil ganyan na talaga siya. Sabi ni Micaela. Tumigil na silang dalawa sa pag-uusap at bumalik na sa trabaho habang may ini-encode si Micaela sa computer na nasa harap niya ay napaisip siya ng mga bagay-bagay. Kung susumahing mabuti ay hindi naman siya nagmamadaling magkaroon ng boyfriend dahil sanay naman siya na wala noon at hindi naman siya nakikipag-date dahil trabaho lang ang palaging nasa isip niya. Pero ngayon ay parang nai-excite siya. Anong pangalan ng lalaki ang nakalagay dyan sa papel na galing kay Marga? Tanong ni Mary makalipas ang ilang minuto. Tonyo ang pangalan at walang apelyido ang nakalagay. Kaya naman pala nagwawala talaga si Marga dahil jobless ang nasa occupation nito. Sagot ni Micaela. Sabagay, sino naman ang matutuwa kung ang magiging date mo ay walang trabaho? Eh yung babae ang magbabayad sa bawat date nila? Pero malay natin baka secret millionaire pala? Parang puzzle kasi yan. Ikaw ang bahalang aalam sa buong pagkatao ng isang lalaki. Kaya exciting. Nakangiting sabi ni Mary. Napailing na lang si Micaela at hindi na nagkomento pa. Saka siya bumalik sa ginagawang pagkatapos. Sa kabilang banda naman ay kalalabas lang ni Anton galing sa kanyang kumpanya. Balak niyang daanan ang kondo ng girlfriend niya ngayon bago siya umuwi sa bahay nila. Pero nagulat siya nang pagpasok niya sa loob ng gate ay papalabas naman ang babae sa front door habang hila-hila nito
ang dalawang malaking maleta. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Anton. Tumaas ang kilay ni Dayan habang nakatingin sa kanya. Hindi ba obvious? Aalis na ako rito. Sagot ni Dayan. Pero bakit? Nakakunot ang noo na tanong ni Anton. Dahil ayoko na sa'yo. Sawang-sawa na ako sa relasyon nating dalawa. Sabi ni Dayan. Ano? Hindi naman tayo nag-aaway Pero bakit biglaan ang naging desisyon mo? Ano bang problema? Hinihiwalayan mo na ba ako? Naguguluhan na tanong ni Anton. Oo, maghiwalay na tayong dalawa. Sagot ni Dayan at nagpatuloy sa paglalakad at binangga pa siya habang papalabas ito ng gate. Napabuntong hininga na lang si Anton. Alam niya ang ugali ng babae. Minsan, hindi maintindihan. Pero alam niyang babalik pa ito, kaya hindi na siya nag-abala pang sundan ito. Pero parte ng isip ni Anton na magaya lang din ng mga ibang karelasyon niya dati na umalis at tuluyan ng hindi bumalik. Maya-maya lang ay nagmamadaling sumunod si Anton palabas ng gate at hindi na niya naabutan ang nobya. Sakay na ito ng isang taxi. Napabuntong hininga na lang siya habang nakatanaw sa unahan. Pag-uwi niya sa bahay ay laylay ang balikat. Napapasok siya sa loob. Hindi na nga niya napansin ang kapatid na si Raymond na nakaupo sa sala. Balak niya sanang dumaan sa syudad at magpahangin dahil masama ang kanyang loob. Ang masakit ang kanyang puso pero diniing ng pagod ang nararamdaman niya ngayon. Kaya mas pinili na lang niyang umuwi sa bahay at magpahinga. San ka galing kuya? Alam mo bang umalis na sa tinitirhan niyang kondo si Dayan? Dala ang lahat ng gamit niya. Tanong ni Raymond sa nag-aalalang tono. Oo, alam ko. Dahil naabutan ko pa siya doon. Nakikipaghiwalay na siya sa akin. Sagot ni Anton. Na naman? Nakakapagod na kuya. Naiiling na sabi ni Raymond. Saksi ang kapatid niyang ito doon sa lahat ng mga failed relationship niya. Wala ganun talaga. Nakuha na niya ang lahat ng gusto niya sa akin. Kaya ayun, umalis na. Naiiling na sagot ni Anton. Mang sosyal kasi ginagawa mong girlfriend. Bakit hindi mo subukang makipagkilala doon sa simpleng babae lang? Hindi mayaman pero may mabuting kalooban. Tignan mo kaming dalawa ng girlfriend ko. Nagtagal ng ilang taon. Babaan mo ng konti ang standard mo kuya. Hindi kesyo mayaman ka, hahanap ka ng ka-level mo. Malay mo, sa simpleng tao ka pala nababagay. Sabi ni Raymond. Tumango naman si Anton at hindi na nagkomento pa. Alam niyang pera at yaman lang ang habol sa kanya ng mga naging girlfriend niya. Pero wala naman siyang magagawa dahil desisyon naman ng mga ito ang iwanan siya at hindi siya mahilig maghabol at mamilit ng babae. Nagpaalam na siya sa kapatid na pumasok na siya sa kanyang kwarto at magpahinga. Habang nakahiga siya ay tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Nang tignan niya ito ay nakita niyang si Vienna ang tumawag. Nagtataka siya kung ano naman ang kailangan ng babaeng ito sa kanya. Magpapahinga ako, Vienna. Ano bang kailangan mo? Tanong ni Anton. Wala ka ng girlfriend, 'di ba? Nasabi na kasi sa akin ni Raymond na iniwan ka na raw. Sagot ni Vienna. Ang bilis naman kumalat ng balita. Pero wala nang bago doon. Ano bang kailangan mo? Uutang ka na naman ng pera? Mahiya ka sa asawa mo? Tanong ni Anton. Hindi tumawag lang ako para sabihing may solusyon dyan sa problema mo ngayon. Sagot ni Vienna. Ano na namang kalokohan niyang pinagsasabi mo dyan? Tanong ni Anton. Sinali kita sa pakulo na naiisip ko. Nagbunutan kami kasama ang mga empleyado ko ng mga single at walang love life. Ang tema ay, choose a random person's name as your date. Sagot ni Vienna.
Napangyuwi naman si Anton dahil siya na naman ang napiling pagtripa ng kanyang kaibigan. Sana hindi na lang niya sinagot ang tawag nito. Ano namang makukuha ko sa mga ganyan, Aber? Tanong ni Anton. Masayang love life. Trust me, matutuwa ka rito. Mababait ang mga empleyado ko. Sagot ni Vienna. Talaga? Kwento mo yan eh. Tapos kapag pumayag ako anong kapalit? Tanong ni Anton. Wala, magiging masaya ako sa love life mo. Sagot ni Vienna. Iniwan na nga ako, Vien, kaya ayaw ko munang lumabas kasama ang ibang babae. Nakakapagod. Sabi ni Anton. Subukan mo lang at huwag mong ipahiya ang empleyado ko. Sagot ni Vienna. Bubunot din ba ako? Paano ba yan? Ikaw ba ang bahalang gumastos sa date namin? Nakangising tanong ni Anton. Ikaw na ang bahala. Tumulong lang ako rito. At saka, meron nang nakabunot sa pangalan mo. Natatawang sagot ni Vienna na parang kinikilig. Sino? Tanong ni Anton. Na-curious naman siya bigla kung sino ang nakabunot sa pangalan niya. Kaya kahit ayaw niyang sumali, ay alam niyang hindi siya titigilan ng babaeng ito. Secret, sige na. Bye. Hintayin mo na lang ang tawag niya sa'yo. Sagot ni Vienna, saka binaba ang tawag. Pagkatapos ng tawag, ay ipinatong ni Anton ang cellphone sa ibabaw ng kanya mesa sa loob ng kwarto. Habang ang tingin niya ay nasa kisame. Naiisip ni Anton kung ano ang itsura ng babaeng kanyang makakadate. Mabait ba ito o gaya lang din ng mga babaeng nakilala niya? Ngayon pa lang ay nag-iisip na si Anton kung ano ang mabuting gawin para hindi na siya maloko ng mga babae na makikilala niya sa susunod. Samantalang si Micaela naman ay nasa loob sa kanyang kwarto nakahiga. Sobrang tahimik ng buong paligid, lalo pa at mag-isa na lang siya sa buhay. Matagal nang wala ang magulang niya. Magkasunod na namatay ang mga ito. Ang nakakalungkot ay hindi man lang siya naiwanan ng kapatid para may makakasama siya sa buhay. Sinubukan niyang ipikit ang mga mata pero hindi talaga siya makakatulog. Wala naman siyang ibang pwedeng gawin na pampaantok dahil malinis ang buong bahay at saka wala na din siyang maruruming damit dahil tapos na niyang labhan. Sumasakit na lang ang ulo niya pero hindi pa rin siya inaantok. Napabaling naman siya bigla sa kanyang sling bag na nakapatong sa ibabaw ng kanyang cabinet. Tumutunog kasi ang kanyang cellphone sa loob nito. Dahan-dahan naman siyang bumangon upang tignan kung sino ang tumawag. Napakunot na lang ang kanyang noo nang makitang si Mary ito. Kaya dali-dali niyang sinagot dahil baka may kailangan ang babae sa kanya. Napatawag ka, Mary? Tanong ni Micaela. Labas tayo ngayon, mag-video okay tayo. O di kaya punta tayong club mag-inuman. Hindi ako makakatulog kahit anong gawin ko. Sagot ni Mary. Same tayo. Kanina pa ako nakahiga pero hindi ako makatulog. Sabi ni Micaela. Sige na, magbihis ka na. Hihintayin kita dito sa labas ng gate mo. Sagot ni Mary. Namimilog naman ang mga mata ni Micaela sa narinig. Ano? Nasa labas ka na ng gate? Ang bilis mo namang bumiyahe. Tanong ni Micaela. Kanina pa ako nandito. Nagdadalawang isip ako kung tatawagan ba kita o hindi. Baka ako kanina ka patulog. Sagot ni Mary. Sige, magbibihis muna ako. Sabi ni Micaela, saka pinutol ang tawag. Pumasok kaagad si Micaela sa loob ng kanyang banyo, saka naligo. Kailangan niya malamigan para mawala ang sakit ng katawan niya. Hindi niya alam kung ano ang nakain ni Mary. Nabiglaan itong nagiya na uminom. Ito ang unang beses na magkasama silang dalawa sa galaan.
Makalipas ang ilang minuto, ay papalabas na siya ng gate. Nilak ito ng maayos bago pumasok sa sasakyan ng kaibigan. Masyadong biglaan itong pag-imbita mo ah. May lagnat ka ba? Nakangising tanong ni Micaela at sinalat pa ang noo ni Mary. Loka-loka? Wala akong lagnat uy. Ngayon ko lang napagtanto na kailangan din pala natin gawin ito araw-araw. Narealize kong sobrang lungkot pala na mag-isa. Sagot ni Mary at naiiling pa. Mag-isa lang na nakatira si Mary sa bahay na nabili nito dito sa syudad. Nasa probinsya kasi ang magulang ng dalaga at ang dalawang kapatid nito ay puro lalaki at may sariling pamilya na rin. Ngayon mo pa na-realize? Natatawang sabi ni Micaela at naglagay ng seatbelt. Napansin ko din naman eh. Hindi ka pala mahilig sa nightlife kasi ni minsan hindi ka nagyaya na lalabas tayo gaya ngayon. Tanong ni Mary. Hindi, mas pipiliin ko na lang matulog ng maaga. Pero ngayon ay talagang hindi ako dinalaw ng antok. Sagot ni Micaela. Maya-maya lang ay tumahimik na silang dalawa dahil nagsimula ng magmaneho si Mary. Sobrang lamig ng panahon dahil ramdam niya ang sobrang ginaw. Nakabukas kasi ang bintana ng kotse kaya nakapasok ang hangin. Makalipas ang isang oras ay narating na nila ang isang club. Maraming taong nakikita si Micaela na nakatambay pa lang sa labas. Makakapasok pa kaya tayo? Tanong ni Micaela. Oo naman, mauna kang bumaba. Hahanapin ko muna ng parking space itong kotse. Sagot ni Mary. Bumaba na agad si Micaela at tumambay sa gilid habang hinihintay ang kaibigan niya. Nang maipark nito ang kotse, ay sabay na silang dalawa na pumasok sa loob. Nang nasa loob na silang dalawa, ay nakita ni Micaela na hindi pala puno ng customer ang loob ng club. Marami pa naman siyang nakikitang upuan na walang umuuko pa. Pumwesto silang dalawa ni Mary sa may isang sulok. Nag-order na agad ito at nagsimula ng uminom. Napaubo naman si Micaela nang simulan na niyang inumin ang beer na hawak niya. Parang masusuka naman siya nang gumuhit sa kanyang lalamunan ang pait ng lasa nito. Hindi siya umiinom, kaya hindi siya sanay, pero susubukan niya ngayon para naman kahit papaano ay makatulog siya ng mahimbing. Matutulog pa ba yung date natin? Tanong ni Micaela. Oo naman, ikaw na ang bahala kung ituloy mo o hindi. Yung ibang kasamahan natin ay tinawagan na nila yung makakadate nila. Sagot ni Mary at ininom ang beer na hawak. Talaga? Ganun din ba gagawin ko? Tanong ni Micaela. Oo naman, ikaw kasi yung may numero nung kadate mo. Alam nga namang hintayin mo pang siya ang mauunang tatawag sa'yo. Alam mo minsan, loading ka din. Wala talaga sa ganda yan. Nakangising sagot ni Mary. Napangawi na lang si Micaela sa sinabi ng kaibigan. Hindi naman kasi niya alam kung ano ang sasabihin niya sa lalaki kapag natawagan niya ito. Nahihiya ako eh. Napakagatlabing sabi ni Micaela. Talaga? Nahihiya ka pa sa lagay niyan? Naku, kapag uunahin mo yung hiya mo niyan, ay tatanda ka talagang dalaga. Sagot ni Mary. Ikaw ba? Natawagan mo na? Tanong ni Micaela. Siyempre, nakausap ko na at pumayag naman siya. At saka, nakakatuwa. Sobrang ganda ng boses niya. Kinikilig na sagot ni Mary. Pangit ang mukha kapag maganda ang boses. Natatawang sabi ni Micaela habang iniinom ang pangalawang bote ng beer na kanyang nabuksan. Okay lang, hindi naman ako naghahangad ng gwapo. Basta mabuting tao ay sapat na sa akin yun. Sagot ni Mary. Sabagay, aanhin mo naman yung may itsura. Kung masama naman ang ugali, ay useless lang din. Sabi ni Micaela. Tumangu-tangu naman si Mary habang tinutungga ang beer na hawak.
2 bote pa lang ang mauubos ni Micaela, pero parang nag-uumpisa ng sumakit ang kanyang ulo. Sa kabilang banda naman ay hindi mapakali si Anton. Palagi siyang nakatingin sa kanyang cellphone habang nasa loob siya ng opisina niya. Hindi niya alam kung tatawag pa ba ang babae o hindi na. Nakakatawa lang isipin na ito siya nagmo-move on ng paunti-unti pero gusto niyang makilala ang babaeng nakabunot ng pangalan niya. Maya-maya lang ay biglang napalundag sa kinauupuan niya si Anton nang marinig niyang tumutunog ang kanyang cellphone. Pero laking dismaya niya nang makitang ang kanyang kapatid na si Raymond ang tumatawag. "Ano bang kailangan mo?" Paangil na tanong ni Anton. "Easy lang kuya, tumawag lang ako para sabihin sa bahay mo muna titira ang girlfriend ko kasama ko. Okay lang ba sa'yo?" Sagot ni Raymond. "Okay lang, may magagawa pa ba ako? Mas gusto mong sumuksok sa bahay ko kaysa ang maghanap ng sarili mong tirahan." Sabi ni Anton na may inis sa tono. Napangiwi siya nang marinig ang malakas na halakhak ng kapatid sa kabilang linya. Wrong timing pa talaga ang tawag nito. Paano na lang kung tatawag ang babae? E di hindi siya makukontak. "Salamat kuya, umaasa ako na sana tumawag na sa'yo ang empleyado ni Ate Vienna para hindi ka na magsusungit ng ganyan." Natatawang sagot ni Raymond. "Ano pa ba ang binalita ni Vienna sa'yo? Sabihin mo pa para isang bagsakan na lang. Kalalaki mong tao, napaka-tsismoso mo." Naiiling na sabi ni Anton sa kapatid. "Masisisi mo ba ako kuya? Masayang ibinalita sa akin ni Ate Vienna yun. Sige na, baka tatawag pa yun sa'yo. Good luck, sa nakakita ko, bagay naman kayong dalawa." Sagot ni Raymond. "Teka lang, nakita mo na ba yung babae?" Nakakunot ang noong tanong ni Anton. "Secret, sige na kuya, bye." Sagot ni Raymond, saka binaba ang tawag. Naikuyom na lang ni Anton ang kanyang kamao sa sobrang inis. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas muna saglit si Anton upang kumain. Pagbalik niya, ay napansin niyang maraming missed calls ang kanyang cellphone at unknown number ang nakalagay. Naupo na siya sa kanyang upuan at sinubukan tawagan ang naturang numero. "Hello?" Sabi ng malambing na boses ng babae sa kabilang linya. "Sino to? Ang dami mo kasing tawag na hindi ko nasagot." Tanong ni Anton. Si Micaela to, yung empleyado ni Ma'am Vienna." Sagot ni Micaela. "Hi Micaela, masaya akong makilala ka." Sabi ni Anton. Ikaw ba si Tonyo?" Tanong ni Micaela. Napangisi naman si Anton sa tanong ni Micaela. Alam niyang si Vienna na naman ang salarin sa mabansot na pinangalan nito sa kanya. Oo, Anton ang totoo kong pangalan." Sagot ni Anton. "Okay, siya nga pala. Kaya ako napatawag dahil sasabihin ko sana iyong tungkol sa date natin. Pangalan mo kasi ang nabunot ko. Ewan ko ba kung bakit naisipan ni Ma'am Vienna ang ganitong bagay." Sabi ni Micaela na may halong hiya sa boses nito. "Okay lang," sabi ni Anton. "Pasensya ka na kung naistorbo pa yata kita. Pero kung busy ka naman ay pwede naman nating hindi ituloy ang date. Wala namang sinabing may violation." Natatawang saad ni Micaela. "Okay lang, pwede ako anytime. Mamayang gabi kung gusto mo." Sabi ni Anton. At hindi niya namalayang nakangiti na pala. Para siyang bumalik sa pagka-teenager na makipag-meet sa kanyang textmate. "Sige, itatawag ko lang sa'yo kung saan tayo magkikita. Salamat Anton." Sagot ni Micaela. "Sige." Sabi ni Anton, saka ibinaba ang tawag. Nakangiti si Anton habang isinilid niya sa kanyang bulsa ang cellphone. Bandang hapon ay naunang lumabas ng opisina si Anton. Habang nagmamaneho siya ng kanyang kotse pa uwi, ay naisip niyang
Hindi na muna siya magpakilala kay Micaela kung ano ang meron sa kanya. Gusto niyang maging simpleng lalaki sa una nilang pagkikita. Nang madaanan niya ang isang tindahan ng mga damit, ay naisipan niyang bumili ng isang t-shirt, pantalon na mumurahin, sakakap at isang pares ng sapatos. Pagpasok niya sa loob ng kanyang bahay, pagdating niya ay sobrang tahimik. Hindi niya alam kung nasaan si Raymond ngayon. Baka nasa trabaho pa. May kanya-kanya kasi silang negosyong dalawa ng kapatid. Kaya masyado silang busy sa buhay. At idagdag pang wala na silang magulang. Pumasok na agad si Anton sa loob ng kanyang kwarto para makapagpahinga. Dahil mamayang gabi pa naman sila magkikita na dalawa ni Micaela. Bandang gabi ay nagmamadaling naligo si Anton. Napahaba ang tulog niya kaya muntik na niyang makalimutan na may date siya ngayon. Pagkatapos niyang maligo ay nagbihis na siya agad at isinuot ang nabili niyang damit kanina. Dali-dali siyang lumabas ng kanyang kwarto nang makatanggap ng mensahe galing kay Micaela at sinabi nito kung saan sila magkikita. Lalabas na sana siya ng front door nang tawagin siya ni Raymond. "Saan ka pupunta, kuya? Bakit ganyan ang ayos mo?" tanong ni Raymond. "Huwag ka na magtanong, may pupuntahan lang ako," sagot ni Anton. "Talaga? Okay, pero good luck sa date mo, kuya," nakangising sabi ni Raymond at sumaludo pa sa kanya. "Tsismoso, at hindi ko natatanungin kung saan mo nalaman." Nakangiwi niyang sagot, saka nagpatuloy sa paglabas. Naririnig pa niya ang malakas na halakhak ng kapatid bago siya pumara ng taxi. Sa kabilang banda naman ay hindi mapakali sa kinatatayuan si Micaela. Nasa labas siya ng mall, naghihintay kay Anton. Umaasa siya na sana magpakita ito dahil ayaw niyang matulad sa iba na hindi sisiputin ng kadate. Ayaw niyang mapahiya. Maya-maya lang ay may napansin siyang humintong taxi sa kabilang side ng daan. Nakita niyang lumabas ang isang lalaki. Matangkad, maputi at gwapo ito. Palinga-linga ito na parang may hinahanap. Inilabas ng lalaki ang cellphone nito at inilagay sa may tenga na parang may tinatawagan. At sakto namang tumunog ang kanyang cellphone na hawak. Nanlaki ang mga mata ni Micaela nang mapagtantong si Anton ang lalaking nasa kabilang side ng daan. Kaya dali-dali niyang sinagot ang tawag upang kumpirmahin. "Hello? Ikaw ba yung nakita ko na nakadamit ng itim?" tanong ni Micaela. "Oo," tipid na sagot ni Anton at kumaway pa ito sa kanya nang magtama ang kanilang paningin. Napatawa na lang sa isip si Micaela sa nangyayaring ito sa kanya. Kung hindi pa siya nagkaedad ay hindi pa niya mararanasan ang makipag-meet up. Ibinaba na niya ang tawag nang tumawid si Anton papunta sa gawin niya. Hindi siya nakahuma nang halikan siya ni Anton sa pisngi bilang pagbati. "Salamat naman at nagpakita ka talaga," nakangiting sabi ni Micaela. "Syempre naman, masaya akong makilala ka, Micaela. Akala ko, nagbibiro ka lang nang sabihin mong nauna ka nang nagpunta. Pero ito ka nga, kaya salamat," sagot ni Anton sa masayang tono. "Oo naman, wala naman kasi akong gagawin sa bahay," sabi ni Micaela. "Saan mo gusto pumunta?" tanong ni Anton. "Kahit saan, ikaw ang bahala. Hindi naman ako mapili eh," sagot ni Micaela. Habang si Anton naman ay nag-iisip kung dadalhin ba niya si Micaela sa mamahaling kainan o hindi. Dahil masyado itong maganda sa suot nitong white dress ngayon, nahakab sa maganda nitong katawan. Maganda ang dalaga. Bumagay rito ang buhok nitong kakulay ng buhok ng mais. Pero nang sinabi nitong okay lang nito kung saan siya dadalhin, ay alam niyang simple lang ang gusto ng babae.
na magiging unang date nila. Okay lang ba sa'yo kung sa ihaw-ihaw lang kita dadalhin? Tanong ni Anton. Oo naman, walang problema. Nakangiting sagot ni Micaela. Tara, aya ni Anton. Sumang-ayon naman agad si Micaela sa sinabi niya. Alam ni Anton na iba ang babaeng ito kumpara doon sa mga babaeng naging karelasyon niya. Hindi ito maarte at hindi marunong mag-demand. Teka lang, saang ihaw-ihaw ba ang gusto mong puntahan? Tanong ni Micaela. Napakagatlabi na lang si Anton dahil hindi niya napaghandaan itong tanong sa kanya ng dalaga. Ang totoo niyan, wala naman siyang alam ng tungkol sa ihaw-ihaw na yan. Kusa lang niyang naisip. Naririnig kasi niya ang mga staff na nag-uusap na masarap daw ang kumain doon. Pero hindi pa niya napupuntahan. Malayo yun dito, kailangan pa nating sumakay ng taxi para makarating doon. Sagot ni Anton. Pangatawanan na lang talaga niya itong pagpapanggap niya. Na-guilty naman siya bigla dahil mabait naman itong si Micaela. May alam akong malapit lang para hindi na tayo mapapalayo ng kaunti. Halika, sumunod ka sa akin. Sabi ni Micaela at nagpatiuna sa paglalakad. Sumunod naman si Anton hanggang sa narating nila ang ihaw-ihaw na sinasabi nito. Nakapwesto pala sa mini plaza na alam niyang dinadayo ng maraming tao. Napansin ni Anton na maraming nagtitinda sa pwesto na ito na kung ano-anong mga kakanin at iba din ang pwesto ng mga ihaw-ihaw na nakahilera sa bandang gilid. Inunahan na niya agad si Micaela sa pag-order at pinahanap na niya ito ng mauupuan nila. Sinadya talaga ni Anton na hindi magdala ng wallet. Kaunting pera lang ang kanyang dinala. Hindi siya nag-order ng marami. Binabase na lang niya sa perang dala niya. Ayaw naman niyang si Micaela ang pagbayarin niya kapag nagkulang ang kanyang budget. Pagkatapos niyang magpaluto ng kanilang kakainin, ay lumapit na siya kung saan nakapwesto ang dalaga. Napakunot ang noo ni Anton nang nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Okay ka lang? May dumi ba sa mukha ko? Tanong ni Anton. May naisip lang ako kaya ako natatawa. Sagot ni Micaela. Ano yun? Tanong ni Anton. Nagmumukha naman siyang tsismoso sa lagay na ito. Tungkol sa'yo. Ang nakalagay kasi doon sa impormasyon tungkol sa'yo ay jobless. Pero bakit mo ko nadala rito kung wala kang trabaho? Nakangiting sagot ni Micaela. Nakadilihensya ako. Nakakaya naman kung ikaw ang gagastos sa magiging date natin. Sabi ni Anton. Okay lang kung wala kang panggastos pangkain. Wala namang problema sa akin. Pwede naman tayo mag-uusap lang. Nakangiting sagot ni Micaela. Tumangutango na lang si Anton. Natigil na lang ang pag-uusap nilang dalawa dahil tinawag na sila ng tindera at luto na ang kanilang order. Makalipas ang ilang minuto ay sabay na silang kumain. Ngayon lang nararamdaman ni Anton ang sobrang gutom. Masyado kasi siyang excited na makita si Micaela kaya hindi na niya naisipan pang pumasok sa kusina niya. May gusto ka pa bang kainin? Untag ni Anton. Okay na to, baka wala ka ng pamasahe pa uwi. Sagot ni Micaela at dahan-dahan lang sa pagkain. Sigurado ka? Meron pa naman akong pera dito. Magpaluto ka lang doon at ako ang magbabayad. Sabi ni Anton. Salamat pero hindi na. Busog na ako rito. Sobrang dami na nga nito eh. Sagot ni Micaela. Ikaw ang bahala. Sambit ni Anton at bumalik sa pagkain. Pagtapos na lang kumain ay nagbayad na si Anton. Naisipan muna nilang tumambay sa mini plaza at magpapadigest ng kanilang kinain. Sobrang linaw ng gabi ano? Parang walang indikasyon na uulan. Sambit ni Micaela. Nakaupo na sila ngayon sa sementong upuan habang nakatingala sa kalangitan. Hindi naman buwan ng tag-ulan ngayon. Nakikita mo naman ang daming
Lumalabas ngayong gabi at nagsasaya. Sagot ni Anton. At ang kanyang paningin ay bumaba papunta sa mga taong busy sa ginagawa. May nagtatawanan, naghahabulan at ang iba ay kumakanta na nakaupo sa damuhan. Ang sarap ng banding ng mga ito. Parang walang problemang pinagdadaanan. Naisip niya, ang dating nobya na si Dayan, ang babaeng iyon, ay hindi niya madadala sa ganitong klaseng lugar. Ito sana ang kasama niya ngayon. Pero ibang babae ang katabi niya dahil iniwan na siya nito. Okay ka lang, Anton? Bakit bigla ka na lang tumamlay dyan? Tanong ni Micaela. Oo, may naisip lang ako. Sagot ni Anton. Kung anumang mabigat na problema ang pinagdadaanan mo ngayon, ay malalampasan mo din yan. Basta manalig ka lang. Nakangiting sabi ni Micaela at itinuro ang kalangitan sabay hawak sa kanyang kamay. Salamat, Micaela. Nakangiting sagot ni Anton. Nakakalungkot talaga kung kailan mahal na niya ang isang tao ay saka naman ito umalis sa buhay niya. Pero ganun naman talaga ang tadhana. Kapag ang isang tao ay hindi nakalaan para sa kanya, ay talagang gagawa ito ng paraan para paghiwalayin ang mga ito. Alam mo bang, hindi talaga ako ang makakadate mo sana? Sabi ni Micaela, kaya napalingon siya agad rito. Pero bakit ikaw nandito? Tanong ni Anton. Nagpalit kaming dalawa ni Marga ng partner. Ayaw niya kasi sa taong jobless at hindi mayaman. Natatawang sagot ni Micaela. Ang galing din mag-isip ni Vienna. Salbahe talaga. Ginawa pa siyang jobless. Nakakahiya tuloy. Baka isipin ni Micaela na baka tamad siyang maghanap ng trabaho. Okay na din yung ikaw ang nakadate ko. Kasi ayaw ko din naman ng babaeng maarte. Parang ang hirap i-handle. Nakangiwing sabi ni Anton. May sense naman ang reklamo niya kasi may pera siya eh. Sagot ni Micaela. Sabagay, nagkibit balikat na sabi ni Anton. Ang dami nilang napag-usapan na dalawa at hindi na nila namalayan ang oras. At masasabi talaga ni Anton na ang gaan kasama ni Micaela. Handa itong makinig sa lahat ng sinasabi niya. Habang si Micaela naman ay hindi nakaramdam ng antok habang kasama si Anton. Ang dami nitong kwento na magandang pakinggan. Kaya inabot na sila ng 9:00 na nakatambay sa mini plaza. Uuwi na siguro tayo. May pasok ka pa bukas sa trabaho, tama? Tanong ni Anton. Oo, tipid na sagot ni Micaela. May sasakyan ka ba? Hatid na kita doon kung saan nakaparada. Tanong ni Anton. Wala eh. Maghahanap na lang ako ng taxi na pwedeng masakyan. Sagot ni Micaela. Sigurado ka? Ako na ang maghahanap. Nakangiting sabi ni Anton. Salamat. Tipid na sambit ni Micaela. Maya-maya lang ay nasa tabi na sila ng daan at sa harapan ng mall kung saan sila nagkita kanina. Pinara niya agad ang taxi na paparating at tinulungan niya si Micaela na makapasok sa loob. Kumaway pa ang dalaga habang umaandar palayo ang taxi na sinasakyan nito. Siya naman ay tumalima na sa kabilang side ng daan at naghanap din ng masasakyan pa uwi sa bahay nila. Habang si Micaela naman ay sobrang gaan ng pakiramdam habang pauwi sa bahay niya. Nakakatuwa pala na paminsan-minsan ay kailangan niya ding lumabas at mag-enjoy. At saka mabait naman si Anton. Saka ang dami nitong kwento. Nagbayad na siya agad pagbaba niya ng taxi. Saka dumiretso sa loob ng gate. Nagulat pa siya at napasigaw nang may biglang humawak sa kamay niya. At sobrang dilim ng buong sala nang akmang pipindutin niya ang switch ng ilaw. Akala ko hindi ka na uuwi. Sabi ni Mary. Ikaw pala yan. Bakit hindi ka nagbubukas ng ilaw? Muntik na akong atakihin dahil sa ginawa mo. Naiiling na sagot
ni Micaela habang nakahawak sa kanyang dibdib. Kararating ko lang, masyado kasing tahimik sa tinitirhan ko kaya dito ko nabalak magpalipas ng umaga. Okay lang ba yun sa'yo? Tanong ni Mary at pinindot ang switch saka lumiwanag ang buong sala. Oo naman, kahit dito ka na tumira ay pwede naman. Nakangiting sagot ni Micaela at naupo sa sofa. Mabuti pa nga, ngayon ko lang na-realize na sobrang lungkot pala ng mag-isa. Sabi ni Mary. Siya nga pala, kamusta nga pala ang kadate mo? Nakikita pa rin ba kayong dalawa? Tanong ni Micaela. Oo naman, nakakatuwa nga dahil masyado tayong busy sa mga kadate natin. Pati na rin yung mga ibang kasamahan natin sa opisina. Hindi ko alam kung may maging successful ba na magkatuluyan. Natatawang sagot ni Mary. Required ba talaga na magkatuluyan? Tanong ni Micaela habang nakangiwi. Depende naman yan sa'yo. Ikaw ang magdedesisyon. Sagot ni Mary. Sabagay, nagugutom ka ba? Ipagluluto na kita. Tanong ni Micaela. Busog pa naman ako. Kung magutom ako mamaya, ako na ang bahalang magluto para sa sarili ko. At saka, hindi ako bisita rito. Natatawang sagot ni Mary. Okay lang naman. Masaya naman ako dahil nandito ka ngayon sa bahay at may makakasama na ako. Sabi ni Micaela. Salamat. Kamusta naman ang date mo kasama si Tonyo? Tanong ni Mary at naupo sa tabi niya. Okay lang. Ang saya at tanggaan niyang kasama. Sagot ni Micaela habang napapangiti na lang nang maalala niya ang lalaki. Talaga? Gwapo din ba siya? Pagsisisihan ba ni Marga na inaayawan niya ito? Tanong ni Mary. Oo, gwapo naman siya at matangkad. At saka, tingin ko hindi naman talaga siya jobless. Naililibre pa nga niya ako sa ihawan doon sa mga street foods. Sagot ni Micaela. Sobrang taas lang siguro ng standard ni Marga. Gusto yata niya yung sa mamahaling restaurant siya dadalhin ng magiging kadate niya. Pero based sa naririnig ko ay wala naman talaga siyang matinong boyfriend dahil sa ugali niya. Umiikot ang matang, sabi ni Mary. Ikaw talaga, masyadong kagalang-galang ang pangalan mo pero salbahe ka. Natatawang sagot ni Micaela. Nasisira ang araw ko kapag nakikita ko ang babaeng yun. Iniisip ko nga kung kailan siya magre-resign. Nakangiwing sabi ni Mary. Hindi siya makakapag-resign dahil kapatid niya ang may-ari. Kaya nga siya nilagay sa kumpanya para matuto at nakikita mo naman na unti-unting pinuputol ni Ma'am Vienna ang sungay niya. Sambit ni Micaela. Sa bagay, sang-ayon ni Mary. Makalipas ang ilang oras na pag-uusap ay napagpasyahan nilang dalawa na matutulog na. Samantalang si Anton naman ay naging busy sa kanyang negosyo kaya isang linggo silang hindi nagkikita ni Micaela pero naging constant ang communication nilang dalawa. Araw ng Lunes ngayon at maaga pa lang ay umuwi na siya ng bahay. Dahil inaya niya si Micaela na magkikita na naman sila ngayong gabi. Alam naman niyang busy ito sa opisina kapag umaga, kaya sa gabi na lang ito magkakaroon ng free time. Dahan-dahan siyang naglalakad sa hagdan habang hawak ang kanyang cellphone. Ite-text niya sana si Micaela at tatanungin kung nauna na ba ito sa naging usapan nilang lugar. Kaya lang, nakasalubong niya si Raymond. Ang laki ng naging ngisi nito nang makita ang kanyang itsura. Saan ka naman pupunta kuya? Okay ang ayos mo ngayon Naninibago ako sa trip mo sa buhay. Tanong ni Raymond. Huwag mo nang paandarin ang pagiging tsismoso mo. Hindi na nakakatuwa sa totoo lang. Naiiling na sagot ni Anton. Alam ko naman kung saan ka pupunta Makikipag-date ka na naman. Pero bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Raymond. Sawang-sawa na ako sa mga babaeng manggagamit. Kaya ayoko na magpaloko sa susunod.
Napabuntong hiningang sagot ni Anton. Kaya ka nagpapanggap na mahirap? Sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mo sa huli ang magiging resulta ng ginagawa mo. Malay mo, iba na ang ugali niyan ngayon dahil hindi lahat ng tao ay sa iisang nanay nang galing. Sambit ni Raymond. Napailing na lang si Anton nang maalala si Micaela. Ibang-iba naman talaga, pero naumpisahan na niyang magpanggap, kaya hindi na siya aatras. Kaya lang, bakit alam ng kapatid niya na nagpapanggap siyang mahirap? Teka lang muna, bakit mo alam ang ginagawa ko? Sinusundan mo ba ako? Tanong ni Anton. Masyadong obvious kuya, magkapatid tayong dalawa at magkasamang lumaki, kaya alam ko ang ginagawa mo. Sagot ni Raymond at tinapik ang kanyang balikat. Ang galing mo pero mind your own life, sabi ni Anton at pinitik ang tenga ng kapatid. Aray, ang sakit naman. Siya nga pala, saan mo na naman siya dadalhin ngayon? Sa bukid ba? Magtatanim kayo ng gulay? Tanong ni Raymond at napahagik-gik pa. Nakasuot kasi siya ngayon ng long sleeve at pinatungan ng t-shirt, kaya nagmumukha siyang magtatanim ng palay sa itsura niya para hindi mainitan. Loko ka, may araw ka din sa akin. Naiiling na sagot ni Anton at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Habang papalabas ng front door si Anton, ay naririnig pa niya ang halakhak ni Raymond. Inaasar talaga siya ng kapatid hanggang sa mapuno siya at maubos ang kanyang pasensya. Nang nasa labas na siya ng kanilang gate, ay naghintay na agad siya ng masasakyan taxi. Dito sa lugar nila ay napakahirap mag-commute, kaya sakripisyo itong ginagawa niya dahil minsan lang kung may dumaan ditong masasakyan. Nilabas muna niya saglit ang kanyang cellphone upang tawagan si Micaela at tanungin kung nasaan na ito ngayon. Sumagot naman agad ang dalaga sa kabilang linya, kaya tuwang-tuwa si Anton. Matutuloy ba tayo sa paglabas ngayon? Tanong ni Micaela sa kabilang linya. Oo, nasa labas na ako ng bahay at naghihintay ng pwedeng masakyan. Sagot ni Anton. Sige pero kapag nauna ka ay hintayin mo lang ako doon. May nilalaban pa kasi ako. Konti lang naman ito. Hindi naman ako matatagalan masyado. Sambit ni Micaela. Sige lang, hihintayin kita doon. Nakangiting sagot ni Anton. Salamat Anton, sabi ni Micaela, saka binaba ang tawag. Isinuksok na agad ni Anton ang kanyang cellphone, saka kinapa ang kanyang bulsa upang alamin kung nakadala ba siya ng pera o wala. Meron naman pala, kaya sumakay na siya agad nang may humintong taxi sa kanyang harapan. Nagbayad na siya agad pagdating niya sa lugar na kanilang napag-usapan. Sa tabing dagat pala sila magkikita ngayon. Marami namang tao nandito at gustong magpahangin, kaya hindi masyadong tahimik ang gabi. Maya-maya lang ay biglang napalingon si Anton sa kanyang likuran nang makarinig siya na parang may sumisit-sit. Pagtingin niya sa buong paligid upang hanapin ay nakita niyang busy naman ang lahat sa pagkukentuhan. Nagtayuan naman ang balahibo sa buong katawan ni Anton. Hindi naman siya takot, pero curious naman siya kung sino ang sumisit-sit. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na naman ang pagsisit-sit, kaya hinanap naman niya kung saan may tao. Lumabas ka na dyan kung ayaw mong itapon kita sa dagat, sabi ni Anton. Saka naman niya narinig ang malakas na halakhak ni Micaela habang papalapit sa kanya. Grabe ka naman, sagot ni Micaela. Akala ko ibang tao ang nangtitrip sa akin. Ihahagis ko talaga siya sa dagat. Kanina ka pa ba dyan? Natatawang tanong ni Anton at tumayo. Kararating ko lang. Napakaseryoso mo kasing naghihintay. Pasensya ka na kung natagalan ako, sagot ni Micaela. Okay lang, hindi naman ako nagmamadali at saka nagpunta tayo dito para mag-date.
Sorry kasi hindi ako nakadala ng sapin na uupuan mo dito. Hingin pa umanhin ni Anton. Walang problema. Buhangin lang naman yan at malinis. Kaya uupo na lang ako dyan. Sagot ni Micaela at naupo. Saka naman sumunod si Anton. Ano yan dala mo? Tanong ni Anton. Nang mapansin niya ang dalang Tupperware ni Micaela na nakasilid sa plastic at may kasama pang tumbler. Nagluto kasi ako kanina ng pritong saging at saka hotcake. Kaya nagdala ko para makatikim ka rin. Naparami kasi ang pagkakagawa ko at wala nang ibang kakain. Nakangiting sagot ni Micaela. Salamat, nag-abala ka pa talaga. Pero bakit walang ibang kakain? Wala ka bang kapatid o magulang? Tanong ni Anton. Wala na akong magulang. Magkasunod na nawala at saka hindi ako naiwanan ng kapatid. Kaya mag-isa na lang ako sa buhay. Sagot ni Micaela at napatingin sa malawak na karagatan. Sorry, tanging nasabi ni Anton. Okay lang at saka matagal nang nangyari yon kaya hindi na ako nalulungkot. Sagot ni Micaela. Pareho lang naman tayo pero may kapatid ako kaya hindi masyadong tahimik ang buhay. Pero ganun talaga. Alam kong kaya mong malampasan ang lahat ng masasakit na pinagdadaanan mo. Buti na lang, hindi mo naisipang mag-asawa? Tanong ni Anton. Nang tignan niya si Micaela ay napahalakhak ito dahil sa tanong niya. Masyado pang maaga para mag-asawa ko, Anton. Siguro kapag 40 na ako ay pwede na. Sagot ni Micaela habang nakangisi. Napailing na lang si Anton sa sinabi ni Micaela. Iba din ang trip sa buhay ng babaeng ito. Natigilan naman bigla si Anton nang pagtingin niya sa babae ay sobrang ganda ng pagkakangiti nito kaya hindi niya napigilang mapatitig rito ng matagal. Uy, napano ka? May dumi ba ako sa muka? Kung makatitig ka sa akin ay parang matutunaw ako. Tanong ni Micaela at kinaltukan siya sa ulo. Sabay takbo palayo sa kanya. Kaya agad niyang hinabol si Micaela dahil masakit ang kanyang ulo. Bakit mo ba ako kinakaltukan ha? Hindi mo alam na sobrang bigat ng kamay mo? Natatawang sagot ni Anton at hinabol ang dalaga. Galit ako sa mga taong mahilig tumitig kaya ibinalik ko lang ang dapat sa'yo. Napahalakhak na sambit ni Micaela habang tumatakbo pa rin. Kababae mong tao pero ang lakas mong tumakbo. Reklamo ni Anton nang hindi niya mahabol si Micaela. Kaya sa sobrang engross niya sa paghabol sa dalaga ay hindi niya namalayan ang nakauslim bato sa kanyang nadaanan. Kaya natumba siya at napasadsad ang mukha niya sa buhangin. Napaubo pa siya dahil parang pumasok lahat sa kanyang bunganga ang buhangin. Samantalang si Micaela naman ay natigil sa pagtakbo nang hindi na niya nakita si Anton na sumunod sa kanya. Kaya napabalik siya sa dinaanan at nakita niyang nakahiga sa buhanginan ang lalaki at walang malay. Anton, okay ka lang? Tanong ni Micaela at dinaluhan ang lalaki at sinubukan itong gisingin sa bayugyog sa balikat nito. Kaya lang, hindi nagising ang lalaki o gumalaw man lang. Nag-umpisa ng kabahan si Micaela. Baka kung ano na ang nangyari sa lalaki at siya ang hanapan ng pamilya nito at mapagbintangan. Kaya agad niyang idinikit ang tenga sa dibdib ng lalaki upang tignan kung may heartbeat pa ito. Nakahinga naman ng maluwag si Micaela dahil naririnig pa niyang pumipintig ang puso nito. Aalis na sana sa pagkakadikit sa dibdib ng lalaki, kaya lang may matigas na braso ang pumulupot sa kanyang bewang. Huli ka, sabi ni Anton sabay hila sa kanya. Nanlalaki na lang ang mga mata ni Micaela nang mapansing nakapatong na siya sa lalaki habang nakahiga ito sa buhanginan. Ngiting-ngiti ito
nang tignan niya na para bang masaya ito sa posisyon nilang dalawa. Gustong gumalaw ni Micaela pero nakakapit pa rin ang dalawang braso ni Anton sa bewang niya. Napapalunok pa siya nang maramdamang nakadikit ang kanilang mga katawan. Bitawan mo na ako, Anton. Nangangalay ako sa ginagawa mo. Reklamo ni Micaela. Pero ang totoo ay kanina pa siya gustong matunaw sa titig ng lalaki. Isang oras pa, Micaela. Nakakaalis pala ng pagod ng ganito. Sagot ni Anton at hinigpitan pa ang yakap sa kanya. Tumango naman si Micaela at inihiga ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Kaya rinig na rinig niya ang pintig ng puso nito. Ngayon lang alam ni Micaela na sobrang ganda pala ng pakiramdam kapag may kayakap ng ganito sa malamig na gabi at nakakapagod na araw. At hindi na malaya ni Micaela na nakatulog pala siya na nakapatong kay Anton. Nagising na lang siya nang may humaplos sa kanyang buhok. Okay na? Parang nagustuhan mo naman masyado ang pagyakap sa akin. Natatawang tanong ni Micaela. Kahit sino ang tanungin mo, oo ang lahat ng sagot nila. Kung ikaw ang makakasama nila ng ganito at sobrang bango pa. Nakangiting sagot ni Anton nang tignan niya ito. Talaga? Paano kung mabaho na ako? Yayakap ka pa rin ba? Tanong ni Micaela. Oo naman, sagot ni Anton. Nagtaka nga si Micaela kung bakit komportable siyang kasama ang lalaking ito. Ilang araw pa nga lang silang magkakilala pero may senaryo na silang ganito na masyadong sweet sa isa't isa. Kung may makakakita sa kanila ay mag-iisip na couple silang nagpunta rito. Sige, kakainin na natin yung dinala kong snacks. Baka lalamig na yun masyado. Sambit ni Micaela at nauna pa sa pagtayo. Tara, tipid na sabi ni Anton saka sumunod sa kanya sa pagtayo at pinagpag ang damit nitong puno ng buhangin. Maya-maya lang ay tahimik na silang kumakain habang nakatingin sa buong paligid. Nagsaya naman ang iba habang nagkukentuhan at nagkakantahan. Ang iba ay nagdala ng gitara saka speaker kaya sobrang ganda ng mga pinatugtog ng mga itong kanta. Habang si Anton naman ay napapangiti habang nakatingin sa mukha ni Micaela. Hindi niya ito ginagawang makipag-date sa dalaga para gawing rebound dahil sa nangyari sa kanila ng kanyang ex-girlfriend. Masaya lang talaga siyang kasama ang babae, kaya naging okay ang pakiramdam niya. Nang maramdaman ni Anton na nilalamig na si Micaela at ilang beses na itong napapikit ang mata, kaya nagdesisyon na siyang ayaan ito pauwi. Mabuti na lang nakakuha agad sila ng pwedeng masakyan, kaya nakaalis sila kaagad. Pagdating nila sa bahay ni Micaela ay naunang bumaba si Anton upang alalayan ang babae sa pagbaba ng taxi. Siya na ang nagbayad sa pamasahe nila. Pagkaalis ng taxi ay saka naman bumuhos ang malakas na ulan. Uy, dito ka na magpalipas ng gabi sa bahay ko, Anton. Bukas ka na uuwi sa inyo. Untag ni Micaela sa kanya. Nang sabay na silang dalawa na tumakbo, papasok sa loob ng bahay niya dahil sobrang lakas ng ulan. Okay lang sa'yo? Tanong ni Anton. Wala namang problema kung isang buwan pa siyang magstay dito sa bahay ng dalaga dahil marami naman siyang empleyado doon sa kanyang kumpanya. Oo, delikado na kasing uuwi ka pa ngayon. Baka malayo pa ang bahay mo dito. At saka may isa pa namang kwarto na bakante itong bahay ko. Sagot ni Micaela, saka inaya na siya nito na maupo sila sa sofa. Sige, siya nga pala, mag-isa ka lang talaga dito ano? Wala kang kasambahay? Tanong ni Anton. Oo, hindi na ako kumuha dahil wala namang masyadong lilinisin. Sagot ni Micaela. Sabagay, nagkibit balikat na sabi ni Anton. Hindi ito masyadong tahimik kasi minsan
Dito matutulog yung kaibigan ko na kasama ko sa trabaho. Pero wala siya ngayon. Sambit ni Micaela. Okay lang kasi nandito naman ako. Nakangiting sagot ni Anton. Kaya nga, teka lang may iiwan muna kita saglit dahil magbibihis lang ako at ihahanap kita ng pampalit na damit. Paalam ni Micaela. Tumango naman si Anton at sinusundan ng tingin si Micaela habang papasok sa kwarto nito. Nang makaramdam siya ng uhaw ay agad siyang tumayo at hinanap ang kusina. Hindi naman masyadong malaki ang bahay ng dalaga kaya nahanap niya agad ito. Naisip ni Anton na hindi biro ang mag-isa. Yung tipong ikaw lahat ang gagawa ng gawaing bahay. Yung feeling na pagka-uwi galing trabaho kahit pagod na ay kailangan pang magluto upang makakain. O di kaya bibili na lang ng lutong ulam at kanin. Saka pwede naman ding doon na lang kakain para pag uwi sa bahay ay matutulog na lang. Pero mas makakatipid kasi kapag magluluto na lang sa bahay. Kaya sobra ang pasasalamat niya dahil kahit papaano ay may kapatid naman siyang magluluto para sa kanya. Kahit inaasar siya palagi ng lalaking iyon. Nang makita ni Anton na marami namang stock ng pwedeng lutuing ulam sa loob ng fridge ni Micaela, ay pinakailaman na niya ito. Hindi naman siya magaling magluto, pero kaya namang kainin na hindi nasusuka. Kinuha muna niya saglit ang rice cooker. Saka niya lagyan ng 3 baso ng bigas at hinugasan, saka tinubigan at isinaksak sa kuryente. Pagkatapos ay kumuha siya ng 1 buong dressed chicken, saka hiniwa ito nang hindi naman gaanong kalakihan at balak niyang mag-adobo na lang para sa hapunan ni Micaela. Habang si Micaela ay napakunot ang noo nang makarinig na parang may nagluluto sa kanyang kusina. Hindi na niya nadatnan si Anton sa sala, kaya pumasok siya sa kusina at nagulat siya sa ginagawa ng lalaki. Napasandig pa nga siya sa hamba ng pinto habang nakatingin sa lalaki na busy sa pagluluto. Napangiti na lang siya ng sobrang lapad. Para kay Micaela, dagdag pogi points sa lalaki ang marunong magluto. Kaya walang magugutom na misis kapag nag-asawa ito kung sakali. Ano ba yung niluluto mo dyan, Anton? Tanong ni Micaela. Napatalon pa sa gulat ang lalaki sa tanong niya. Pasensya na kung pinakailaman ko ang kusina mo. Ipinagluto kita ng adobo, baka gutom ka na. Nakangiting sagot ni Anton habang nakatingin sa kanya. Napangiti na lang ulit si Micaela sa sinabi ni Anton. Sobrang natouch ang puso niya dahil sa pag-aalala nito sa kanya. Salamat. Saluhan mo na lang ako sa pagkain dahil hindi ko naman mauubos yan. Sabi ni Micaela at naupo na sa upuan. Oo naman, pero pasensya na hindi ako chef talaga na sobrang galing sa pagluluto. Pero pwede mo rin namang pagtiyagaan. Napahalakhak na sagot ni Anton. Okay lang naman, basta lang, hindi masyadong maalat at matabang. Natatawang sabi ni Micaela. Makalipas ang kalahating oras, ay tinulungan na niya si Anton sa paghahanda ng magiging hapunan nila at tahimik lang silang kumain pagkatapos. Siya na ang nagpasyang maghugas ng pinagkainan nila at sabay na silang lumabas. Kaya agad binigyan ni Micaela si Anton ng damit para makapagbihis na ito at makapagpahinga. Nabusog ka ba, Anton? Tanong ni Micaela. Sinamahan niya si Anton sa kwartong tutulugan nito at inayos niya ang hihigaan nitong kama at pinalitan ng bagong pundaang unan sa beddings ng kama dahil parang ang dami na kasing alikabok. Oo naman, salamat sa hapunan. Matulog ka na. Nakangiting sagot ni Anton. Sige, good night. Kumatok ka lang kapag may kailangan ka. Sabi ni Micaela. Okay na ako. Good night. Narinig pa niyang sagot ni Anton. Samantalang si Anton naman
ay humiga na sa kama pagkatapos niyang maisara ang pintuan. Bumangon muna siya saglit para maligo. Saka isinuot ang t-shirt na maluwag at puruntong ni Micaela na pinahiram sa kanya. Pero bago pa niya maipikit ang kanyang mga mata, ay narinig niya na tumunog ang cellphone niya na nasa kanyang tabi. Nang tignan niya kung sino ang tumatawag, ay nakita niyang si Raymond ito. Kaya sinagot niya agad. "Bakit, Raymond?" tanong ni Anton. "Tumawag lang ako dahil hindi ka umuwi ngayon," sagot ni Raymond. "Nakikisleep over ako. Bukas pa ako makakauwi," sambit ni Anton. Narinig pa niyang humahalakhak ang kapatid sa kanyang sinabi. "Ayusin mo ang pag-sleepover nang makabuo ka na ng anak, kuya. Sobrang tahimik ng buong bahay." Natatawang sabi ni Raymond. "Hindi ka lang tsismoso, madumi pa utak mo. Kung gusto mong may bata dyan sa bahay, ay mag-anak ka na," sagot ni Anton. "Baog ako, kuya. Hindi ako makakabuo," sabi ni Raymond. "Huwag mong pangarapin na maging ganyan ka. Baka iwanan ka ng girlfriend mo dahil hindi mo siya mabigyan ng anak," pananakot ni Anton. "No way, hindi naman. Sadyang wala pa sa plano." Nahihintakutang bulalas ni Raymond. Napangisi na lang si Anton. "Mabuti na lang sigurado," natatawang sagot ni Anton. "Sige na kuya, ingat," paalam ni Raymond, saka ibinaba ang tawag. Humiga na ng maayos si Anton pagkatapos ng tawag ng kapatid niya. Siguro, nag-alala lang ito dahil hindi siya nakauwi ng bahay ngayon. Hindi kasi siya mahilig makipag-sleepover sa kahit saang bahay. Kaya siguro nanibago ito. Ipinikit na niya ang kanyang mata, saka napagpasyahan niyang matutulog na. At naisip niya na baka tulog na din si Micaela dahil wala na siyang ingay na naririnig sa buong paligid. Kinabukasan ay mataas na ang sikat ng araw nang magising si Anton. Napangisi pa siya sa pagbangon niya dahil napakaganda ng kanyang pakiramdam. Lalo pa at sa ibang bahay siya nakatulog. Sa bahay ni Micaela. Bumangon na siya agad at dumiretso sa kusina dahil balak niya namang ipagluto si Micaela ng agahan para makakain ng dalaga bago pumasok ng trabaho. Makalipas ang isang oras ay kumatok na siya sa kwarto nito pero hindi naman nakalak ang pintuan kaya itinulak niya papasok at nakita niyang wala ng tao doon. Nang tignan niya ang oras sa kanyang cellphone ay 8:30 na pala ng umaga. Kanina pa pala nakaalis si Micaela papuntang trabaho kaya inilagay na lang niya ang pagkain sa loob ng baunan dahil balak niyang hatiran ito sa opisina nito mamaya. Sakto namang papalabas siya ng kusina nang makita niya ang gulat na mukha ng isang babae habang nakatingin sa kanya. "Good morning. Naibenta na pala itong bahay ni Micaela? Hindi naman niya ako nasabihan?" tanong ni Mary. "Nako, hindi. Sa kanya pa rin naman ito. Bisita lang niya ako. Wala na pala siya rito, parang nakapasok na sa trabaho," sagot ni Anton. Sobrang lapad naman nang naging ngiti ng babae habang nakatingin sa kanya. "Ah, sige. Akala ko kasi nandito pa siya. Hindi naman siya nagre-reply sa message ko," sabi ni Mary. "Sige. Siya nga pala. Pwede bang makisuyo? Pakidala na lang nitong pagkain para sa kanya. Kung okay lang sa'yo," sambit ni Anton. "Naku, oo naman. Walang problema," nakangiting sagot ni Mary. "Salamat. Share na kayong dalawa. Damihan ko lang. Sandali lang, kukunin ko lang saglit sa kusina," paalam ni Anton. Sa kabilang banda naman ay nagtaka si Micaela kung bakit hanggang ngayon hindi pa dumarating si Mary. Naisip niya na baka hindi papasok ang kaibigan. Maya-maya lang ay napalingon siya nang bumukas ang pintuan ng kanilang opisina. Ang nakangiting mukha ni Mary ang nakita niya nang magtama ang kanilang paningin. Naglalakad ito palapit sa kanya at inilapag
ang bitbit nitong baunan na isinilid pa sa isang plastik. "San ka galing? Akala ko hindi ka papasok ng trabaho." Tanong ni Micaela. "Dinaanan kita sa bahay mo, pero umalis ka na pala." Sagot ni Mary. "Oo, at ano itong dala mo?" Tanong ni Micaela. "Pagkain yan, dinala nung bisita mo. Sure daw tayo niyan, tamang-tama wala pa akong agahan." Nakangiting sagot ni Mary at hinila ang upuan sa mesa nito. "Ah, si Tony yon. Naabutan mo pala siya. Ang tagal niya kasing magising." Sabi ni Micaela. "Uy, talaga? Nagsasama na kayong dalawa? Gwapo naman pala at alagang-alaga ka." Kinikilig na sagot ni Mary. "Hindi may date kasi kami kagabi. Naabutan siya ng ulan. Pagkahatid sa akin kaya hindi ko na pinauwi. Ikaw talaga, ang dumi ng utak mo." Nakangiwing sabi ni Micaela. "Anong masama dun sa sinabi ko Nasa tamang edad na tayo at maganda ang trabaho, kaya okay nang lumandi." Naiiling na sagot ni Mary at pinanlakihan siya ng mata. Napahalakhak na lang si Micaela. Nang makaramdam siya ng gutom ay magkasama na silang dalawa ni Mary na kumain. Hindi kasi makapag-concentrate magtrabaho kapag walang laman ng tiyan. "Salamat sa agahan, Micaela. Ang sarap magluto ng boyfriend mo." Nakangiting sabi ni Mary at napayakap pa sa kanya. "Lumayo-layo ka nga ng kaunti sa akin, Mary. At saka, ayusin mo yung sinasabi mo dyan. Nagde-date lang kami ni Anton, pero hindi pa kami." Sambit ni Micaela. "Sige, kwento mo yan Ikaw ang bida dyan." Nakangising sagot ni Mary, saka bumalik na sa mesa nito at hinarap ang computer. Si Micaela naman ay hindi na umimik pa. Ibinalik na lang niya sa plastik ang baunan na walang laman at bumalik sa trabaho. Napatayo pa muna siya saglit dahil hindi siya makahinga sa sobrang kabusugan. 2 buwan ang nakalipas ay naging maganda ang takbo ng buhay ni Micaela. Naging makulay ito dahil sa presensya ni Anton. Hindi naman siya nagmamadali kung bibigyan siya ng pagkakataon na maging sila sa hinaharap, ay hindi na siya magdadalawang isip na piliin ito sa araw-araw. Mabuting tao si Anton para kay Micaela. Para sa kanya ay hindi naman importante ang yaman dahil sanay naman siya sa hirap. Maraming nangyari sa loob ng 2 buwan para sa kanya. Ang lalaki ang naging kasama niya sa bahay dahil minsan hindi na ito umuuwi. Ito ang tagaluto niya at magpapadala ng pagkain sa opisina. Nahihiya na nga siya dahil parang ginagawa na niya itong kasambahay. Pero wala namang reklamo si Anton, kaya okay lang siguro para rito. Kaya hindi mapigilan ni Micaela na magkagusto sa lalaki ng paunti-unti. Kung hindi man sila nakikita, ay naging constant naman ang communication nilang dalawa. Tawagan sila at nagte-text, kaya parang kasama niya pa rin ang lalaki. Nasa opisina siya ngayon, naka-duty at pananghalian nila. Nauna nang lumabas si Mary. Hindi niya alam kung bakit nagmamadali, kaya hindi siya nahintay at magkasabay silang dalawa na lalabas. Tatayo na sana siya upang iihi, saka naman bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Mary na sobrang lapad ng pagkakangiti. "Ang sama ng ugali mo, bakit mo ako iniwan? Akala ko ba sabay tayong kakain?" Nakasimangot na tanong ni Micaela. "Hindi naman ako kakain doon. Bumili lang ako saglit ng uulamin natin ngayon. Dito na tayo kakain." Sagot ni Mary at hinampas siya sa braso. "Akala ko pa naman ay iniwan mo na ako. Saglit lang, iihi muna ako ng mabilisan." Sambit ni Micaela at lumabas na ng pintuan. Pagpasok niya sa comfort room ay agad siyang umihi. Mas maganda itong naisip ng may-ari nitong building dahil nasa kabilang space ang comfort room na para sa mga lalaking empleyado. Makalipas ang ilang minuto
ay lumabas na agad si Micaela. Dahan-dahan siyang naglalakad. Pero natigilan siya nang mapansin si Marga na nakasandig sa may hallway ng building. Nakataas ang kilay nito habang nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Okay ka lang, Marga? Ang sama naman yata ng tingin mo sa akin. May problema ba tayong dalawa? Tanong ni Micaela. Wala naman. Naisip ko lang kasi na parang sumasaya ka sa pakikipag-date mo sa nabunot kong pangalan. Sagot ni Marga. May issue ba tayo tungkol doon? 'Di ba, nagpalit naman tayong dalawa at pumayag ka? Nakakunot ang noong tanong ni Micaela. Hindi ko makasundo ang lalaking nabunot mo at gusto kong subukan. Baka mag-click kaming dalawa nung nabunot ko. Magpalit tayo ulit. Sagot ni Marga. Napahalakhak na lang si Micaela sa sinabi ni Marga. Huwag kang immature, Marga. Ayaw mo nga doon sa tao dahil walang trabaho, 'di ba? Bakit nagbago ang isip mo? Kung hindi kayo magkasundo doon sa nabunot ko ay pwede mo namang tigilan ang pakikipag-date sa kanya at hindi ka naman obligado na gawing jowa yun. Sambit ni Micaela. Mali pala ang pagkakakilala ko sa kanya, kaya gusto ko na makipagpalit sa'yo. Nagkibit balikat na sagot ni Marga. Anong ibig mong sabihin? Nakakunot ang noong tanong ni Micaela. Never mind, sagot ni Marga at nilagpasan siya. Naguguluhan naman si Micaela habang nakatanaw kay Marga na naglalakad palayo. Ano naman kaya ang ibig sabihin ng babaeng iyon tungkol kay Anton? May alam ba ito tungkol sa lalaki nang hindi niya alam? Pagbalik ni Micaela sa opisina ay nakatingin lang si Mary sa kanya. Okay ka lang? Tanong ni Mary. Oo naman, pero nagkausap kaming dalawa ni Marga doon sa hallway. Sabi niya, magpalit na lang daw kami ulit ng partner dahil nagkamali pala daw siya ng pagkakilala doon kay Anton. Feeling ko, may laman ang sinasabi niya. Posible kayang nagpanggap lang si Anton na walang trabaho at simple lang ang pamumuhay? Sagot ni Micaela at naupo sa kanyang upuan. Ano bang issue doon? Hindi ka naman nag-after sa pera niya? Kung magkaganon man, 'di ba? At saka, wala pa kayong relasyon naman. Nagde-date pa lang kayo. At mabuti mong gawin dyan ay huwag kang pumayag na makuha si Anton ni Marga. May mga tao talagang hindi mahilig magsabi sa ibang tao kung gaano sila kayaman o kung gaano kakapal ang pera nila. Mas gusto nilang manatiling low-key at mamuhay ng simple. Sambit ni Mary. Tumango na lang si Micaela at hindi naman siya papayag na manggulo si Marga sa magandang samahan nilang dalawa ni Anton. Dahil lang sa mayaman ito, hindi naman siya magagalit kung ano ang malaman niya sa lalaki. Wag lang yung ibang bagay na may asawa na ito. Ayaw niyang maging kabit. Kinabukasan ay maagang pumasok si Micaela sa opisina dahil magpapakain daw ang kanilang boss na si Ma'am Vienna dahil birthday nito ngayong araw. Pagdating ni Micaela sa building ay wala ng tao at ang mga ka-office mate niya. Nakatanggap siya ng tawag galing sa kaibigang si Mary at nagtatanong ito kung nasaan na siya. Kung nasa building daw siya ay nakikisuyo si Ma'am Vienna na kukunin niya ang naiwan nitong wallet sa loob ng opisina nito. Pagkatapos ng tawag ay pumasok si Micaela sa office ni Ma'am Vienna. Hindi naman nakalak, kaya mabilis siyang nakapasok sa loob. Pagkakuha niya sa wallet ng boss niya ay naisipan niyang lumabas na. Kaya lang, natabig niya ang isang picture frame saka nakataob na nahulog ito. Nanlaki ang mga mata ni Micaela dahil akala niya nabasag ang nasabing gamit. Mabuti na lang, plastic pala kaya hindi nabasag. Pagpulot niya ay agad niyang ibinalik sa lalagyan. Ang problema ay nanlaki ang mga mata niyang nakatitig sa litrato na nakalagay sa picture frame. Ang unang kumuha ng atensyon niya, ang mukha ni Anton na may kayakap na magandang babae
By pair palang kinuhanan ang mga ito dahil kasama pa si Ma'am Biena, pati ang asawa ng huli. So kaya pala nagdrama ng ganun si Marga kahapon dahil nalaman nitong kaibigan ng kapatid nito, si Anton. Pero ang inaalala niya kung sino ang kayakap ni Anton. Misis ba niya ito o girlfriend? Napapalunok na lang si Micaela dahil naisip niya na baka niloloko lang siya ng lalaki. Mabuti na lang, hindi pa sila magkarelasyon. Kung hindi, mas doble ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Pinikturan niya ang nasabing litrato at nagmamadaling lumabas ng opisina. Hindi alam ni Micaela kung pupunta ba siya sa nasabing restaurant o uuwi na lang. Ayaw niyang makita ang boss nila. Magbibigay na lang kasi ito ng kadate doon pa talaga sa lalaking taken. Ang saklap naman. Tatawid na sana siya sa kabilang parte ng daan nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tignan niya kung sino ang tumatawag ay nakita niyang si Anton ito. Imbes na sagutin ay mas pinili na lang niyang magpatuloy sa paglalakad at dumiretso sa loob ng restaurant. Napabuntong hininga na lang siya nang iabot niya ang wallet kay Ma'am Biena. Saka siya tumabi kay Mary. Hinintay pa pala siya ng lahat bago sabay na kumain silang lahat. Maya-maya lang ay may lumapit na sa kanilang waitress na may dalang mga tray na may mga pagkain at inilapag sa mahabang mesa nila. Makalipas ang ilang minuto ay tahimik na silang kumakain na lahat. Napapansin ni Micaela na napapatingin sa kanya si Mary nang tumunog ang cellphone niya. Hindi niya man lang tinignan. Kung dati, atat naman siya kunin ito kapag tumutunog na. Uy, may tumatawag? Hindi mo ba naririnig? Nagtatakang tanong ni Mary. Hayaan mo na, kumakain ako eh. Nagkibit balikat na sagot ni Micaela. Sagutin mo na, baka importante ang kailangan sa'yo. Pabalik-balik ng tawag eh. Sabi ni Mary. Hindi yan importante. Sagot ni Micaela, saka nagpatuloy sa pagkain. Sino ba kasi to? Sambit ni Mary at kinuha ang cellphone sa loob ng kanyang bag. Napanganga na lang si Mary habang nakatingin sa kanya nang makita nito kung sino ang tumatawag. Kumain ka na lang kasi Mary. Sambit ni Micaela, saka kinuha sa kaibigan ang cellphone niya. Nag-away kayong dalawa ni Anton? Tanong ni Mary. Dapat ba akong magalit gayong hindi ko pa naman siya boyfriend pero nagsinungaling na siya sa akin? Balik na tanong ni Micaela. Hindi nakaimik si Mary at napainom na lang ng tubig. Anong klaseng pagsisinungaling ba ang nagawa niya? Tanong ni Mary. Tungkol dito, sagot ni Micaela at ipinakita ang litrato na kinuhanan niya sa office ni Ma'am Biena. Hala, sino naman yung babaeng nakayakap kay Anton? Mahinang tanong ni Mary sa gulat na tono. Malamang, girlfriend niya. Couple picture yan nila eh. Sagot ni Micaela sa mapait na tono. Magkaibigan pala si Anton at si Ma'am Biena pati yung husband. Sabi ni Mary. Oo. Hindi man lang nabanggit sa akin ni Anton ang tungkol dyan. Baka ito pa ang isa sa rason kung bakit balak ni Marga na makipagpalit ulit sa akin ng kadate. Dahil nalaman niya to. Hula ko, nalaman ni Marga na hindi naman talaga jobless si Anton, na hindi ito mahirap. Naiiling na sambit ni Micaela. Makinis si Anton at gwapo, kaya nakikita kong may kaya sa buhay. Pero hindi naman natin talaga malalaman kung ano ang background nila kung hindi nila sasabihin. Sagot ni Mary. Wala naman akong problema kung mayaman siya o hindi. Pero bakit naman kailangan magpanggap? Mukha ba akong pera? Gold digger ba ako? Pero ang ikinasasakit ng loob ko ay iyong may girlfriend pala siya. Pero nakikipag-date pa sa iba. Pabulong na sambit ni Micaela. Hindi na umimik si Mary. Sumenyas na itong mamaya na lang sila mag-usap
dahil tapusin muna nila ang pagkain. Habang si Anton naman ay nagtataka kung bakit hindi nagre-reply si Micaela sa mga text messages niya. Kahit ang tawag niya ay hindi nito sinasagot. Naiintindihan niyang busy ito, pero kasi hindi naman ganito ang treatment sa kanya. Kahit busy si Micaela sa opisina ay may reply talaga ito sa kanya. Pero ngayon ay parang may nag-iba na ikinababahala niya. Kaya iniwan niya ang paperworks, saka umupo ng maayos sa kanyang upuan. Sinubukan niyang tawagan si Vienna. Birthday ng babae ngayon, kaya alam niyang hindi ito pumasok sa trabaho. Nakahinga siya ng maluwag dahil sinagot agad ang tawag niya. Pasensya na sa abala, Vienna. Happy birthday. Bati ni Anton. Ayun, akala ko nakalimutan mo na ang birthday ko. Natatawang sagot ni Vienna sa kabilang linya. Pwede ko bang makalimutan? Nakangisi niyang sambit. Pukpukin ko yung ulo mo kung hindi mo ko babatiin. Baka naman may hinanda kang regalo dyan para sa akin. Napahalakhak na sagot ni Vienna. Wala, busy pa ako. By the way, nasa opisina ka ba ngayon? Tanong ni Anton. Pumasok ako pero nasa isang restaurant kami. Nilibre ko lahat ng empleyado ko. Sagot ni Vienna. Si Micaela, kasama niyo? Hindi kasi siya sumasagot sa mga tawag ko. Tanong ni Anton. Kanina nandito pero umalis na pagkatapos kumain. Sagot ni Vienna. Dinig na dinig pa ni Anton ang usapan sa kabilang linya. San kaya siya pumunta? Tanong ni Anton. Hindi ko alam. Basta nagpaalam na mauunang umalis o baka naman bumalik na sa office. Tatanungin ko si Mary kung saan nagpunta. Sagot ni Vienna. Ibinaba muna saglit ng kaibigan ang tawag. Saka bumalik pagkatapos ng ilang minuto. Anong sabi ni Mary? Tanong ni Anton. Hindi niya din alam. Sagot ni Vienna. Maya-maya lang ay nagpasalamat na si Anton kay Vienna. Saka nagpaalam na ibababa na ang tawag. Napabuntong hininga na lang si Anton at nag-isip kung ano ang posibleng dahilan ng pagbabago ni Micaela. Wala naman siyang nasabing mali para magtampo ito sa kanya. Pero bigla na lang siyang napatayo nang maisip ang pagpapanggap niya. Baka nalaman na ng dalaga o baka nabanggit ni Vienna. Kapag ganon ay tapos na ang maliligayang araw niya. Kaya nagmamadaling lumabas ng opisina si Anton upang puntahan si Micaela. Kaya lang, sa hallway pa lang ng building ay hinarang na siya ni Marga, ang sister-in-law ni Vienna. Kaya napakunot ang noo ni Anton habang nakatingin sa babae. Hi, I'm Marga. Pakilala ni Marga sa kanya. Hindi mo na kailangan magpakilala dahil kaibigan ko ang mga kapatid mo. Kung may gusto kang sabihin sa akin, ay sabihin mo na agad dahil nagmamadali ako. Sagot ni Anton. Ang suplado mo naman. Kung alam ko lang na ikaw ang makakadate ko ay hindi na sana ako nakipagpalit kay Micaela. Sambit ni Marga. Alam mo, kung wala kang ibang sasabihin na matino, ay makakaalis ka na. Wala akong planong makipag-usap sa'yo. At saka, kung nandito ka para sabihin na gusto mong makipagpalit kay Micaela ng makakadate, ay hindi na mangyayari yun. Isa lamang ang ibig sabihin nun. Ambisyosa ka. Sagot ni Anton. Nakangisi lang si Marga sa sinabi niya, pero alam niyang nasaktan ito. Totoo naman kasi yung nalaman nitong mahirap ang makakadate nito at walang trabaho ay umaayaw na ito. Walang ipinagkaiba sa mga babaeng nakarelasyon niya. Importante yaman ng isang lalaki. Kaya nilagpasan na niya si Marga at nagpatuloy sa paglabas ng building. Sa sumunod na linggo ay hindi na gumamit ng cellphone si Micaela dahil alam niyang tatawagan talaga siya ni Anton doon. Ayaw niya ng problema kaya pumasok siya ng matiwasay. Lulan siya ng taxi ngayon, papasok sa trabaho. Nag-leave kasi si Mary kaya wala siyang kasabay. Maya-maya lang
ay nagulat na lang si Micaela nang may malakas na bumundol sa likuran ng taxi na sinasakyan niya at tumama ng malakas ang noo niya sa upuan na nasa kanyang unahan, dahilan para mawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang oras ay nagising si Micaela na sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Dahan-dahan niyang ibinuka ang mga mata at puting kisame ang nasilayan. Ang naalala niya ay nabundol ang taxi na sinasakyan niya. Sa sobrang takot na nararamdaman ni Micaela ay dali-dali siyang bumangon. Kaya lang may pumigil sa kanya. "Huwag ka munang bumangon, Micaela. Baka mapano yung paa mo," sabi ni Vienna. Pagtingin ni Micaela sa buong paligid ay napagtanto niyang nasa ospital pala siya ngayon at nang tignan niya ang kanyang binti ay may benda ito. "Anong nangyari, ma'am?" tanong ni Micaela. "Nabundol ng isang kotse ang sinasakyan mong taxi dahil nawalan ito ng brake. Mabuti na lang, paa mo lang ang naipit. Bumangga kasi ang taxi sa may poste pagkatapos kaya sobra ang impact," sagot ni Vienna. Napabuntong hininga na lang si Micaela. Sinuwerte pa rin siya na ganito lang ang natamo niya sa aksidente. Kung minala siya ay baka naputol pa ang kanyang binti. "Kamusta naman po ang driver?" tanong ni Micaela. Kawawa naman iyon kung napuruhan. Paniguradong may pamilyang masasaktan. Nagkasugat ang mukha ng driver pero hindi naman malala. Napunta kasi sa mukha niya ang bubog ng salamin sa harapan ng taxi pagkabangga sa poste. Bukod doon ay wala na siyang ibang sugat o bali pero covered lahat ng may-ari ng sasakyan. Kahit disgrasya man ay may pananagutan pa rin sila, sagot ni Vienna. "Salamat naman kung ganon." "Sige po, ma'am. Salamat po sa pag-alala." Nakangiting sambit ni Micaela. "Walang anuman. Sa ngayon, babalik na muna ako sa opisina. Papuntahin ko na lang rito si Mary para may magbabantay sa'yo. Basta kapag may kailangan ka, ay tawagan mo lang ako," sambit ni Vienna. "Salamat, ma'am," sagot ni Micaela. Pagkaalis ni Ma'am Vienna ay dahan-dahang bumangon si Micaela at naupo ng maayos sa hospital bed. Sakto namang bumukas ang pinto at nagmamadaling pumasok si Mary na may pag-aalala sa itsura nito. "Okay ka lang, Micaela? May masakit ba sa'yo? Balak mo bang magpakamatay dahil lang sa lalaki? Marami pa namang iba dyan. Pwede ka pa namang mamili," tanong ni Mary at nilapitan siya agad. Napangiwi na lang si Micaela sa reaksyon ng kaibigan. "Gaga, napaka-overacting mo naman," natatawang sagot ni Micaela at hinampas si Mary sa kamay nito. "Syempre joke lang, pinapagaan ko lang ang nararamdaman ko. Takot na takot ako kanina nang mabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Buti na lang, hindi masyadong malala," napapailing na sagot ni Mary. Napangiti na lang si Micaela sa kaibigan niya. Masyado siyang grateful na sa kabila ng pag-iisa niya sa buhay ay nakatagpo siya ng mabuting kaibigan. "Okay lang ako. Salamat sa pag-aalala," sabi ni Micaela. "Mas sumobra ang pag-aalala ko iyong hindi pa kita matawagan. Mabuti na lang may nagpuntang isang concerned citizen at nagbalita sa amin. Siguro siya ang nakakita ng pangyayari," sambit ni Mary. Napabuntong hininga na lang si Micaela. Parang nakarma pa yata siya sa ginawa niyang pambabaliwala kay Anton. Sa kabilang banda naman ay walang maayos na tulog si Anton. Hindi niya alam kung ano na ang nangyari sa kanilang dalawa ni Micaela. Hindi na niya ito makontak. Sinubukan nga niyang puntahan ito sa bahay ng dalaga pero hindi niya ito matimingan. Ngayon lang napagtanto ni Anton na baka alam na ni Micaela ang lahat. Nasa bahay siya ngayon at wala siyang planong pumasok ng opisina kasi nalulungkot siya. Nang tumunog ang kanyang cellphone ay tinignan niya kung ano
at nakita niya ang mensahe galing kay Vienna. Walang sabi-sabing bigla na lang siyang tumakbo palabas ng bahay niya. Saka sumakay sa kotse at pinaharurot palayo. Base sa mensahe ni Vienna sa kanya, na aksidente daw ang sinasakyan taxi ni Micaela. Kaya nasa ospital ito ngayon. Na-admit dahil naipit ang binti nito. Pagpasok niya sa loob ng ospital ay nagtanong agad siya kung nasaan ang kwarto ni Micaela. Itinuro naman ng nurse na napagtanungan niya. Kaya kumatok na siya at dahan-dahang pumasok. Napatikhim si Mary nang makita siya. Pero si Micaela naman ay walang reaksyon nang magkatitigan silang dalawa. Parang nararamdaman din ni Mary na may kailangan silang pag-usapan kaya nag-excuse ito sa kanila. "Hi Micaela, kamusta pakiramdam mo? Okay ka na ba?" Tanong ni Anton. Nararamdaman ni Anton na parang may nagbago sa pakikitungo ni Micaela sa kanya. Iyong dati ay malayo pa lang siya ay ngumingiti na ito, pero ngayon ay parang ayaw siya nitong makita. "Okay lang ako at saka hindi naman malala ang nangyari sa akin," sagot ni Micaela. Napabuntong hininga na lang si Anton. Nag-iba na talaga ang pakikitungo ng dalaga sa kanya. "Sa sobra kong pagmamadali ay hindi na kita nadalhan ng pasalubong. Ibibili na lang kita ng mga prutas mamaya," sambit ni Anton. "Wag na, busog pa naman ako," sagot ni Micaela. Tumikhim si Anton dahil parang may bumabara sa lalamunan niya. "Galit ka ba sa akin? May nagawa ba akong mali sa'yo? Bakit pakiramdam ko parang iniiwasan mo na ako? Hindi ka na sumasagot sa mga text messages ko at mas lalo na sa mga tawag ko?" Tanong ni Anton. Tumalikod si Micaela at humarap sa dingding. "Kung may gusto kang sabihin sa akin, Anton, ay ipagpaliban mo muna. Hintayin mo lang na makalabas ako ng ospital," sagot ni Micaela. "Sige, magpapaalam na ako dahil alam ko namang ayaw mo akong makita," naiiling na sabi ni Anton. Lumapit muna siya ng kaunti kay Micaela at hinawakan niya ang braso nito saka lumabas ng kwarto. Hindi naman siya malulungkot at masasaktan ng ganito sa pambabaliwala ng babae kung wala siyang feelings rito. Paglabas niya ay nagkatinginan silang dalawa ni Mary. Ngumiti ito sa kanya. "Aalis ka na, Anton?" tanong ni Mary. "Oo, ayaw niya akong makita eh." Nakangiting sagot ni Anton pero hindi naman siya masaya. "May nalaman kasi siya kaya bigla siyang nanlamig sa'yo," diretsahang sabi ni Mary. "Ha? Anong nalaman niya?" tanong ni Anton. "May nakita siyang picture mo sa opisina ni Ma'am Vienna na may kayakap na babae. Kaya naisip niya na nakikipag-date ka sa kanya habang may karelasyon ka," sagot ni Mary. Napabuga na lang ng hangin si Anton at napahawak sa kanyang sentido. Kaya pala bigla na lang nanlamig dahil doon. Sa lahat ng pwedeng makita o malaman ay iyon pa talaga. "Hiwalay na kami ng babaeng yun bago ako nakipag-date sa kanya. Alam ko naman na importante kay Vienna ang mga empleyado niya, kaya hindi niya ako ipapahamak," paliwanag ni Anton. "Aba, sa kanya mo sabihin yan?" Natatawang sambit ni Mary. Isang buwan ang nakalipas ay nalaman ni Anton na nakalabas na ng ospital si Micaela. Pero hindi niya ito kinulit na puntahan o kausapin. Binigyan din niya ng panahon ang sarili niya na makamove on sa ginawa ng dating kasintahan bago harapin si Micaela. Baka iisipin na naman nitong ginawa niya itong rebound dahil ang totoo ay hindi naman. Pero sa loob ng isang buwan ay palagi niya itong pinapadalhan ng pagkain para hindi malipasan ng gutom. Kinakain naman daw, sabi ni Mary sa kanya, kaya kampante siyang malaman na hindi na ito galit. Bandang hapon ay naunang lumabas ng opisina si Anton.
Dumaan muna siya sa flower shop upang bumili ng bulaklak para kay Micaela. Simpleng babae lang ang dalaga, kaya hindi nito kailangan ng mahal na pasalubong. Kahit pasalubungan niya ito ng 5 piraso ng street food, ay matutuwa ito. Gusto niyang gawing memorable ang pagkakasama nilang muli, kaya agad siyang pumunta ng jewelry shop at bumili ng singsing. Makalipas ang 1 oras, ay nasa labas na siya ng building kung saan nagtatrabaho si Micaela. Lumabas na ang ibang kasamahan nito, pero hindi pa niya ito nakikita. Hihintayin na lang niya ng ilang minuto pa. Maya-maya lang ay bigla na lang tumalon ang puso niya nang tawagin nito ang pangalan niya. "Anton!" Tawag ni Micaela. Dali-dali siyang tumingin rito at nakita niyang sobrang tamis ng naging ngiti nito habang nakatingin sa kanya. Nagliwanag ang paligid niya sa nasaksihan at alam ng puso ni Anton na okay na silang dalawa ni Micaela. "Akala ko umalis ka na. Parang umuwi na lahat ng kasama mo pero ikaw ay wala pa." Nakangiting tanong ni Anton. "May tinapos lang ako," sagot ni Micaela at naglakad palapit sa kanya. Bumeso agad si Anton sa dalaga at ipinagbukas ito ng pinto. "Hindi ako sanay na may ganito na. Malayo sa dating ikaw," sambit ni Micaela at dahan-dahang pumasok sa sasakyan. "Ako pa rin naman ito. Walang nagbabago," sagot ni Anton at isinara ang pinto pagkatapos niyang lagyan ng seatbelt si Micaela at gumilid siya sa kabilang pinto upang pumasok. Nang makasakay na siya, ay agad siyang naglagay ng seatbelt at kinuha ang bulaklak sa likuran at ibinigay kay Micaela. "Salamat, pero para saan itong bulaklak? Suhol sa kasalanan mo sa akin?" Nakangiting tanong ni Micaela. "Hindi yan suhol." Natatawang sagot ni Anton at pinaandar na niya ang kotse. Dahil maaga pa, ay dinala muna niya si Micaela sa isang restaurant para kumain. Para mamaya ay babalik sila doon sa tabing dagat kung saan sila nag-date ng pangalawang araw nila na magkakilala. Sigurado na si Anton sa sarili niya na si Micaela na ang hinahanap niyang babae na gusto niyang makasama habang buhay. Kahit simple lang ang gusto ni Micaela, ay deserve din naman itong dalhin sa sosyal na lugar. Pagkatapos nilang mag-order, ay naghintay muna sila ng ilang minuto para ma-serve ang kanilang pagkain. 2 oras ang lumipas, ay nasa tabing dagat na sila tumambay. Nakaupo sila ngayon sa buhanginan habang nakaharap sa malawak na karagatan. 8:00 na ng gabi, kaya madilim na. Pero nasa isang lugar sila na maraming ilaw sa buong paligid. Samantalang si Micaela naman ay tahimik lang na nakamasid kay Anton. Humupa na ang galit at tampo niya kay Anton dahil sa sinabi ni Mary na hiwalay na daw si Anton at iyong babaeng kayakap nito sa litrato. Problema kasi ng babae minsan, hindi marunong magtanong kaya ganun ang resulta. Maniniwala na lang agad sa nakakita ng mga mata. Wala namang nagbago sa nararamdaman niya sa lalaki base sa nalaman niya. Wala naman siyang pakailam kung mahirap ito o mayaman, bilyonaryo o maraming negosyo dahil kaya naman niyang magtrabaho para sa sarili niya. On some point, may karapatan itong manahimik tungkol sa estado ng buhay nito. "Anong iniisip mo?" Untag ni Micaela. "Naisip ko ang ginawa kong pagpapanggap, pero hindi ko yun ginawa para lang pagdudahan ko o insultuhin ang pagkatao. Gusto ko lang malaman kung may natitira pang taong hindi tumitingin sa antas ng pamumuhay para lang maging masaya. Hindi kailangan mangloko at manggamit ng tao at biglang mangiiwan dahil nakuha na ang lahat ng gusto." Sagot ni Anton. Hindi magkaparehas ang mga ugali ng babae.
dahil iba-iba naman kami ng pinanggalingan. Walang masama para sa isang tao na mag-ambisyon ng mga bagay-bagay kung pinaghihirapan mo yon. Hindi kailangan magpanggap na mahal ang isang tao kung yaman at pera lang ang habol. Masama ang ganon. Nakangiting sambit ni Micaela. Pero naranasan ko ang ganon. Lahat ng nakarelasyon ko ay ganon ang gawain. Kaya nagka-ideya ako noong makilala na kita. I'm sorry, Micaela. Pero wala naman akong intensyon na masama. At saka, totoo ang lahat ng pinakita ko sa iyong kabutihan. At alam kong nararamdaman mo yun. Sagot ni Anton. Oo naman. At saka, naiintindihan naman kita sa bagay na yun. Sambit ni Micaela. Maya-maya lang ay napansin ni Micaela na tumayo si Anton at iniabot nito ang kamay niya. Maglakad-lakad muna tayo, Micaela. Nakangiting sabi ni Anton at hinawakan ng kamay niya. Kaya ang nangyari ay magkahawak kamay silang dalawa na naglalakad sa buhanginan. Mahilig ka pala sa beach? Tanong ni Micaela. Oo, mahilig ako sa dagat pero dahil sa sobrang busy ko ay hindi ako nagkakaroon ng pagkakataon para mag-beach. Alam mo, ngayon ko lang nagagawa ang ganitong bagay. Kaya salamat sa presensya mo at gusto ko lang sabihin na masaya ako nakasama ka. Nakangiting sagot ni Anton habang nakatingin sa kanya. Ako din naman, sabi ni Micaela. Napansin ni Micaela na kanina pa titig ng titig sa kanya si Anton. Alam mo, gusto ko na itigil lang pakikipag-date ko sa'yo. Dahil, pwede ba kitang maging girlfriend? Sambit ni Anton at bigla na lang lumuhod sa paanan niya habang itinataas sa ere ang kamay na may hawak na singsing habang puno ng emosyon ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Napaatras ng kaunti si Micaela at napatakip na lang sa kanyang bibig. Gulat na gulat siya sa nakikita pero hindi siya pwedeng humindi sa ganitong sitwasyon. Oo naman, sagot ni Micaela. Yes, thank you. I love you, Micaela. Pasigaw na sambit ni Anton, saka isinuot sa kanya ang singsing. Kinarga siya nito at pinaikot-ikot sa kawalan. Punong-puno ng kasiyahan ang puso ni Micaela at alam niyang ganun din ang nararamdaman ni Anton ngayon. I love you too, Anton Ledesma. Sigaw ni Micaela sa malawak na karagatan. At maya-maya lang ay masaya silang naghahabulan na nakapaa sa buhanginan.